Patuloy naman ang pag-aksyon ng pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga migranteng manggagawang na repatriate mula sa Middle East. Pagtitiyak ng Department of Migrant Workers, sapat ang pondo para sa mga repatriation efforts ng ahensya para sa mga OFW sa rehiyon. Si Alyssa Insigne para sa 13 sa tanghali. Matapos ang sunod-sunod na pagbalik ng mga OFW sa bansa dahil sa repatriation efforts ng pamahalaan, tiniyak ng Department of Migrant Workers na sapat ang kanilang budget para sa repatriation programs ng mga Pilipinong naipit sa sigalot sa Middle East. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, may nakalaang 2 billion pesos para sa Action Fund ng ahensya. Dagdag pa riyan ang Emergency Repatriation Fund ng OWA na 1.5 billion pesos na nagastos na rin sa mga nakaraang repatriation efforts. But it's already March, no? So nagastos na po natin yung iba yan. And first quarter is done, so we're looking at the second and third and fourth quarter at yung repatriation nila will mean a lot. Dahil hindi pa tiyak kung hanggang kailan magtatagal ang gulo sa gitnang silangan, aminado ang DMW na kailangan pa rin ng extra budget para sa repatriation programs. Meron na po kaming letter sa Department of Budget, no? At meron na rin po mga bills na pending ngayon for the immediate assistance doon sa aming action fund, no? So, ang short answer po dyan, while presently sufficient pa po yung pondo, but we need to anticipate if the crisis extends and escalates, kinakailangan ng additional pondo po. Kabilang sa post-repatriation program ng DMW at OWA ang reintegration para sa mga OFW dahil marami sa kanila ang nawala ng trabaho. Ayon kay Undersecretary Olalia, magtutuloy-tuloy ang kanilang job fair gaya ng isinagawa noong 1 linggo para sa mga kababaihan. If they need to go abroad again, andyan po ang ating job fairs, no? We will conduct, as we have conducted before, jobs fair for them to have an alternative foreign employment which is safe and secured. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DMW sa DTI para sa Alternative Livelihood Program at sa TESDA para sa pagpapaunlad ng skills ng mga OFW. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Alyssa Insigne ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.